mga kababayan. Dito tayo, Sara Duterte. Ano to, mga kababayan? Itong kay Sara Duterte, ito yan. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, ulitin ko nga sa inyo, bago po lumabas itong faking issue na to, patungkol sa pagkasangkot ni First Lady Lisa, nag-umpisa po ito kay Sara Duterte. Kanina nga, narinig nyo mismo, sabi ni Yussi Claire Castro, mga kababayan, na nagmula po ito. Meron po siyang code. Nagmula ito kay Sara. Gamitin ng Malacanang. Ay una po natin nadinig. Kung di po tayo nagkakamali, ay sa Vice President. Ito yan po natin. Ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kung di po tayo nagkakamali, ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. Di ba? At kay Sara mismo nang galing bago nalaman na altered ang balita ni Tiglao or ni Roberto Tiglao. Gusto ko ipakita sa inyo ulit mga kababayan. Ito yun, Nung nagkaroon na drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila. Hinila, kinuha, nilukot si Pangulong Duterte. Diba? Kita nyo mga kababayan? Rastans Executive Paulo Tantoco died of cocaine use. CLA Medical Examiner, sangkot daw si Lisa. According kay Sara. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan. Imposible na walang mga reporters na magtatanong ngayon kay Sara. Actually, ngayon mga kababayan, kakapanood ko lang, mga kababayan, ay meron pong live si Sara ngayon. Ito live si Harry Roque ngayon. Mga kababayan, live si Harry Roque, nagsasalita na naman si Sara. Kaya ngayon mga kababayan, syempre, imposible na walang magtanong, Inday or BP Sara, anong masasabi mo na fake news pala ang pinapakalat na police report? Tignan natin kung ano ang diversionary tactic ni Sara para ilihis niya ang issue. Siya ang unang naglabas dyan. Di ba? Nako, mga kababayan. Ito mga kababayan, tanungin ko kayo. Ano kaya ang isasagot ni Sara dyan? Tapos sasabihin ni Sara yan na hindi siya ang nauuna. Bago nalaman na si Roberto Tiglao ay altered ang news, si Sara ang unang naglabas niyan. Mula mismo kay Yussi Claire Castro, sabi nga ni Yussi kanina, mismo una nating narinig ito mula sa bunganga ng Vice Presidente, itong issue na to. Ngayon na nalaman at nagbigay na ang LA Police Department ng totoong report, ano ang reaksyon ni Sara? Hindi ka ba mahihiya, Vice President Sara? Hindi ka ba magdadalawang isip na sabihin, alam niyo mga kababayan, hindi ko pa naman narinig ang sagot ni Vice President Sara dito sa issue na peke pala ang sinabi niya noon na namatay, tapos nandun si Lisa dahil sa cocaine overdose. Isa lang ang sasabihin ko yan. Sasabihin ni Sara, narinig ko lang kay di umano, kay ganyan, kay ganun. Yan lang naman ang laging sasabihin ni Sara. Narinig ko lang kay ganito, kay ganyan, kay ganun. Diba? Yan ang tatandaan ninyo. Tignan nyo bukas. Naka-live si Sara ngayon. Si Harry Roque ngayon. Ngayon, pag naka-live si Harry Roque, syempre. Ayan interviewin yan si Sara ngayon. Andyan. Diba? Ayan, andyan naka-live si Harry Roque, mga kababayan. Napaka-imposible naman na hindi natanong doon na, Vice President Sara, anong masasabi mo na fake news pala at hindi pala totoo at ikaw nga ang unang naglabas niyan patungkol kay Lisa. So, tanong ko lang mga kababayan, hindi ba nahihiya si Sara sa mga ganitong bagay? Hindi mahihiya yan dahil sabi niya, totoo or hindi, sisirain ko kayo. Actually, totoo yan, sabi ni Sara, Mama Marites Mosne. Ito kasi yan, wala naman akong pag-asang habulin pa kung ano ang sagot niya. Kasi ito naman talaga, totoo yan, sabi ni Mama Marites Mosne. Ito Sara Duterte. Rain o kayo.
tama o mali ang sinasabi. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Rinig nyo, mga kababayan? Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na... Diba? Rinig nyo, mga kababayan? Ayan. Klarong-klaro. Wala akong pakialam basta totoo man o hindi ang sinisira ko sa inyo, basta nasira ko kayo. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw to lahat ng threat sa power mo. Sisirain mo talaga. Diba? Tingnan na Ayaw to lahat ng threat sa power mo. Sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Tignan mo ang klaseng utak meron to. Abogado yan, ha? Paano? Di ba? Mga kababayan, alam nyo na. Kaya ngayon, sa totoo lang, wala siyang pakialam kung totoo man o hindi ang sinasabi niya. Basta ang totoo dyan ay nasira niya at sisirain pa daw niya ang administrasyon ni Marcos. Di ba? So, hindi. Sa totoo lang, mga kababayan, sabihin natin, ito real talk, sabihin natin na hindi siya nahihiya kasi siya yan. Pero habang buhay, napapasanin ng mga anak niya yan. Habang buhay na makikita ng mga sunod na henerasyon niya, mga kaapu-apuhan niya at mga anak niya yan na ang aming nanay, ang first ever vice president na lukarit. Yeah? Ang aming nanay, ang pinakauna-unang babaeng presidente, o vice president, na may saltik. Diba? Ay, Diyos mio Marimar. Sabihin natin hindi siya nahihiya kasi immune na siya dyan. Hindi siya nahihiya dahil pinanindigan niya na kahit mali siya, gawin niyang tama para sa sarili niya. Kasi nga, mali siya. Nakakahiya na kasi alam niyo sa totoo lang, mabait naman talaga si Inday. Mabait yan. Ang problema lang kasi, hindi niya kayang hindi na niya kayang i-handle ang kanyang sarili kasi nakakahiya nga. Katulad niyan, 125 million saan mo dinala? Instead na sabihin niya yung totoo, hindi niya sasabihin bakit mabubuko siya eh. Di ba? Pinanindigan na lang niya. Oo, na kahit kahihiyan, kahit pakapalan ng muka, pagpatuloy niya. Bakit? Kasi nakakahiya eh. Oo, ganun. Sa totoo lang, mga kababayan. Pero, ang consequences ng kanyang ginagawa, sasaluin ng mga kaapu-apuhan niya yan. Sasaluin ng mga pamangkin niyang susunod na politisyan, sasaluin ng mga anak niyang susunod na politisyan, mga pinsan niya. Hindi man siya nasisira sa sarili niya, pero yung mga kapatid niya, mga pamangkin niya, mga apo niya, mga pinsan niya, ikakahiya siya. Niya? Katulad niyan, source ng fake news. Diyos mio, Marimar. Kaya, mapapahiya kaya? Nahihiya kaya si Sara pag nalaman niya ngayon na peke pala yung binitawan niyang salita na si First Lady Lisa daw sangkot sa LA News, na namatay si Paulo Tantoco, na may mga cookie nagkalat sa sahig, na which is dun sa balita, wala namang nagkalat na sahig. Daming ganyan sa Davao. Diba? Manang-mana kay tatay mo, digong. Diba? So, yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon, hindi ko siya masyadong habaan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, sabi nga ni
ni Congresswoman Franz Castro na nagtatantrum. Nagtatantrum daw sa harap ng publiko. O naggigigil. Yung basta. Kaya yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung ating live at 1 oras na po tayo mahigit. No? Mag-ingat po kayo at 10:30 na po. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po maisa-isa